Hello, bro? Narinig ko ba ako? Oo, pero putol-putol lang, putol-putol. Okay, so isang pinagpalang maghahapon pagpali at ito po sa tingin natin ng kapatid. At sana po sa gabing ito ay Mahina, dito bro. po tayo sa ating parang ano po yun, bro? Mahina. Mahina. Paano ba yun? Masyadong mina, Mahina mukhang ba? masyadong malayo yung microphone, mukhang ganun. Kasi bro, yung ginamit ng setup, yung sa cellphone, nagkaka-conflict yung microphone eh. Walang kung paano solusyonan pa. So, inaaral ko pa. But anyway, ngayon kasi yung camera na ginagamit ko ay sa cellphone. Sa live, nagagamit yung cellphone. Dito naman po sa Zoom, yung microphone na ginagamit ko ay yung microphone dito na malayo talaga sa akin. Kasi I need to, ganito po. Kailangan ko siyang Okay. hawakan. Okay, So, naintindihan is ko it na. okay na yun lang po? Sige, continue bro, continue lang bro. Okay na, bro. Okay. So, ganito po mga kapatid, no? Maraming salamat dahil nakapag-live naman tayo ulit. At sana po mga kapatid ay mapuno tayo po ng pagpapala natin Panginoon at ating katuruan ng simbahan ay hindi lamang po manatili sa atin, kundi atin din po itong ibahagi sa lahat. God bless us all. Back to you, Virgin. Okay, thank you sa iyo, Brother Romel Palma. At yun naman, ibigay naman doon naman tayo kay Brother Junri naman ng South Korea. Brother Junri, good evening. Yes, hello. Good evening, Brother Jando. Good evening din sa lahat ng mga kapuntos at mga kaabag sa pinagpalang gabi po sa at welcome po ulit dito sa live streaming natin sa Punto para sa pag-aaral natin sa salita ng Diyos at katuruan po ng simbahan. So, happy weekend to all. Back to you, Brother Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Junri. Ito naman tayo ngayon kay Brother Angel Santos naman sa kanyang greetings and gospel reflection. Brother Angel? Amen. Praise the Lord. Muli, no? Isang pinagpalang umaga, hapon, gabi. Isang masulok kayo ng mundo na nararating ng punto por punto. Salamat po sa Diyos. Nagkasama-sama naman po tayong muli para sa isa namang gabi na banal na pag-aaral ng salita ng Diyos. Para po ito sa ating kaligtasan na po, paalala ng ating Panginoon Kristo, 1:12:48, sinasabihan niya po tayo, sa huling araw, ang salita ko hahatol sa inyo. So yung the word of God, no, will save you. Ganun kahalaga. No, sa dami na nangyari, habagat, ayan na, no? Ano naman, bagyo, grabe, no? Heat wave, ayan na naman yung ng giyera. So, tapos na yung ceasefire. Ayan na si Trump, nagkakagulo na naman sa sa Iran. So tuloy-tuloy na naman ang bakbakan doon, and yung oil price na naman dire-diretso na naman po, no? Ang daming nangyari. No, wala na, tapos na yung ceasefire. So sabi ni Trump, tuloy na naman ang giyera. So paano yung langis? And yun na, talagang ang dami na nangyayari sa mundo, and yung pinakasolusyon lang talaga ang ating Panginoon Kristo, kapatid. Talagang wala na. At least we need to be ready. Yeah, ito yung preparation natin. At least kung tamaan man tayo, kung ano man yan, gera, lindol, baha man yan, at least ready tayo. No? There's no way, no? There's no way. There's no way out actually. Wala kang, nandito tayo sa mundo, wala tayong hindi na tayo pwede pumunta sa ibang planeta. So, andyan harapin natin, at maganda yung at least kung ano man, matindi man yan, nagdulot ng kamatayan, at least ready tayo na po. That's all we can do. We need to be ready na lang kung ano man ang mangyari sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng ating Panginoon Kristo at turo ng simbahan dito sa punto por punto. No? Stay put, laging-lagi na lang po tayo makinig at sumunod sa kanyang mga salita. So dumako na po tayo agad-agad sa ating ebanghelyo yung araw ng Sabado o Biyernes, no? So ito po yung kay San Mateo chapter 10 verse 16 to 23, Bro Jando, pakisuyo po. Ano yan, bro? Mateo Gis chapter 16 verse 23, bro. Mateo 10.
chapter 16 to 16, verse 23. So, ito po ang 23. ebanghelyo ngayong araw na to, no? Pagnilayan po natin, makinig ang may pandinig. Nung araw na yon, sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, tulad kayo ng mga tupang sinugo ko sa mga lobo. Kaya maging matalino kayo gaya ng mga ahas at kasing amo ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sa mga tao dahil dadakpin nila kayo at dadalhin sa hukuman at hahagupin nila kayo sa kanilang mga sambahan. Iimbestigahan kayo sa harap ng mga gobernador at mga hari dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Magiging pagkakataon ninyo iyon para makapagpatotoo sa kanila at sa mga hindi Hudyo ng tungkol sa akin. At kapag dinala kayo sa hukuman, huwag kayong mag-alala kung ano ang sasabihin ninyo o kung paano kayo sasagot. Dahil ibibigay ng Diyos sa inyo sa sandaling yon ang sasabihin ninyo. Sapagkat hindi kayo ang magsasalita kundi ang Espiritu ng inyong Ama. Siya ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Sa panahong yon, may mga taong ipagkakanulo ang kanilang kapatid para patayin. Gayon din ang mga ama sa kanilang mga anak at ang mga anak sa kanilang mga magulang. Apopuotan kayo ng lahat dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Kapag inuusig kayo sa isang bayan, pumunta kayo sa ibang bayan. Dahil ang totoo, hindi pa man ninyo nalilibot ang lahat ng bayan ng Israel. Ako na anak ng tao, ay babalik na. Mga kapatid, ito po mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Yan, no, konting pagninilay lamang po ng ating ebanghelyo ngayong araw ng Biyernes, no? Yan nga na again, word for the day ngayon yung cost of discipleship. Ito po yung sinasabi na mapag-uusig na darating sa mga lingkod ng Diyos. So dito pa ulit-ulit natin sinasabi, hindi ganun kadali ang maglingkod sa Diyos, lalo na ang mamahagi sa kanyang salita. The cost of discipleship sa Tagalog no, ito yung kabayaran, no, sa pagsunod kay Kristo. Ito yun. Ito na po yun. No? Maraming usig, maraming mag-aaway sa atin, maraming magagalit. And that's part of the discipleship. Pansinin niyo sa Ebanghelyo, ito po ay kadugtong nung ilang araw nung sinabi ni ating Panginoon Kristo, sagana aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani, di ba? So sabi niya, kailangan ninyong sabihan ninyo, may idalangin niyo sa may-ari ng anihan na magpadala kay siya ng mga manggagawa sa kanyang anihan. So ito po yung idalangin natin sa Diyos, ang aanihin natin o niya, no, ang gusto niya anihan ay itong mga tao sa buong sanlibutan, mga tao ililigtas, in other words. So ito yung mag-aani, ito yung mga yun na, no, ito yung mga pari, kaparian natin, ito yung mga lingkod ng Diyos na talagang no, talagang nagpupursige po para this is the only purpose kasi, no, para makaligtas tayo ng kaluluwa pabalik sa Diyos. At later on, di ba, mga ilang araw, siyang naman ay yun na kumuha na ng mga disipulo niya as a learner, and then later on, naging apostoles na. Muli, ano pa yung discipleship? It is, we're talking about learner. Ito yung mga tuturuan niya. And then pag sinabing apostles, ito na yung isesend niya. Ito yung pahayuin niya para naman sila naman ang mangaral sa salita ng Diyos. Dito kakaiba, warning na. So sequence, ang ganda na sequence eh. Diba? Idalangin nyo na magkaroon ng mag-aani, ito yung mga propeta, mga apostoles, mga mangangaral, and then later on, tinuruan niya, and then later, pinahayo na niya, and then bago niya pinahayo, eto na. Sabi niya rito, isinusugo ko kayo. No, eto na ang warning naman ni Lord sa ating lahat. Kaya medyo bagsak na yung faith alone dito, ligtas ka na, no? Ang daming persecution po doon. Naku,
napakalaking pagkakamali at napakalayo sa katotohanan. Pag sinabing faith alone, ligtas ka na. Once saved, always saved. Walang ganun. Si Jesus ang nagsabi, ito ang mangyayari sa inyo. Uusigin kayo, no? Hindi yung hahay lang, amen, praise the Lord, ligtas na ako. Tanggapin ko si Jesus bilang personal tagapagligtas. Ang layo po, nakakatakot. Baka sabihin ng iba, anti-protestant tayo. No, we're not anti-protestant. Anti tayo dun sa turo ng mga protestante, not the person itself. Siyempre, mahal natin ang mga kapwa natin, mahal natin ang mga protestante, pero yung turo kasi nakakatakot, mga kapatid. Baka yun ang inuulit-ulit natin dito. Mali eh. Ituwid natin ang mga mali dahil may ka-impyerno yung mga ganyong na mga ang layo nun. Pero kahit magkasala ka, mag-praise the Lord ka rin, tanggapin mo lang si Kristo, ano ka na. No, ito nga ang daming pag-uusig na darating. Ang dami mong gagawin at yung paglilingkod lang eh. Di ba? Hindi na nga ganun kadali eh. Sasabihin pa nila, once saved, always saved ka. Tanggapin mo si Lord na manampalataya ka ligtas. Hindi, mga nananampalataya to, pero may pinagagawa si Jesus. Sabi niya, sinusugo ko kayo. May gagawin. At ang sinabi niya rito, sabi niya, sinusugo kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Ano ibig sabihin nun? Para kayong mga tupa sa asong gubat. Kasi sa gitna ng paglilingkod natin, maraming masasamang tao na aatake sa atin. Amen? Yun. Sinusugo kayo, mga tupa kayo na talagang tayo ay nag-aano ng kapayapaan, pagmamahal, kaligtasan. Ngunit, marami pa rin ang aatake sa atin, magagalit sa atin. That's the cost of discipleship, mga kapatid. Asahan mo na yan. Asahan na natin yan. Huwag kayong magulumihanan, sabi nga ni Jesus. Huwag kayong matakot, huwag kayong manghinaan ng loob dahil dyan. May naman si Jesus dyan, no? Mayroon naman siyang promise. At sabi niya rito, maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat gaya ng mga kalapati. So ibig sabihin pala dito, sabi ng mga theologians, no, pag sinabi niyang dito na dapat maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat gaya ng mga kalapati, ibig sabihin sa mga pangyayari niyan may aatake man sa iyo, mayroon mang mag-aano sa iyo, pag-isipan mo mabuti, huwag kang gagawa ng kasalanan, huwag kang gaganti sa kanila sa pamamagitan ng kasalanan. Amen? Yung pala ibig sabihin nun, avoid sin pa rin. Kahit maraming aatake sa atin sa paglilingkod natin. Sino man yan, manatili ka pa rin mababa loob, manatili ka pa rin na hanggat maaari hindi ka nagkakasala. Amen, yung pala yung ibig sabihin nun. So hindi pwedeng, dahil maraming umaatake, atakihin ko sila, magagalit ako sa kanila at gagawa ako ng kasalanan. No. So napakaganda ng sinasabi natin pa sa Kristo rito. Actually, talagang connected siya sa sa proper, yung pinaka-proper pagiging disipulo ng Kristo. At yun na nga, maraming mapupuot sa atin. Iba, dadaling ka pa daw sa dadaling ka pa daw sa korte. But ito, parang nakikipag-debate tayo, tayo, friendly discussions. Ang daming uusig sa atin, but may promise naman si Jesus, huwag kayong mag-alala. Ang banal na espiritu, gagabayan kayo. Amen, yun. So, huwag tayong mag-alala. Kaya nga dito, ako, never ako nag-alala. Samantalang hindi naman tayo hindi naman natin totaling alam ang turo na simbahan. Pero, pag nakaharap na po kami sa inyo, wala nang kaba. Bakit? Bahala ang banal na espiritu Kaya nagka-come Holy Spirit tayo. Amen. Yun po, huwag kayong mag-alala. Ang banal na espiritu, kaya lagi tayo mag-come Holy Spirit, invoking the Holy Spirit. Sabi nga ni Father Darwin yan, lagi tayo mag-come Holy Spirit para gabayan talaga tayo sa mga ginagawa natin sa buhay, lalo na pagdating sa paglilingkod sa Kanya. Kaya dito, halina Espiritu Santo, lagi nating in-invoke. Ano ba invoking? Pagtawag sa banal na espiritu para gabayan tayo. At dito sabi niya, ipagkakanulo kayo. Napakalinaw nun. Ipagkakanulo kayo ng kapatid sa kapwa-kapatid upang ipapatay.
Naranasan niyo ba yun? Sabi ko nga, paulit-ulit ko sinasabi. Pag nung nagpipreach ako sa Pampanga, nandun yung mga kapatid ko, pinsan ko, pamangkin ko, no? Yung mga asawa nila nandun, nagba-Bible study kami. Nung una okay pa sila, pero later on, ayun na, no? Pag tinatamaan na sila sa salita ng Diyos, sasabihin, Diyos ka ba? Diba? Gaganunin ka nila eh. Hindi na, binabasa ko lang. Amen? Pero talagang iyaano nila sa'yo. Ba't ka nagsasalita ng ganyan? Samantalang binabasa mo lang. At mapapansin niyo po, nagagalit, napansin ko nun. Ang nagagalit pa, no, hindi naman personal na ano, no, of course, magkakamag-anak pa rin. Wala naman personal na galit talaga. But tungkol sa aral lang, nagre-react yung mga babae. Napansin niyo po, parang mas may spiritual pride yung mga babae. Hipag ko noon, pamangkin kong babae, di ba? Ang kapatid ko. Pero yung mga lalaki, nagtataka ako, napakatahimik ng mga lalaki. Napansin nyo? Ang lalaki napakatahimik nila pagdating sa pagkikinig ng salita ng Diyos. Ninanamnam nila. Aba, nagtataka ako bakit nagre-react yung mga later na yun, after ng Bible, mag-uusap daw sila. May nagsasabi sa akin, bakit daw ako nagsasalita ng gano'n, no? But, of course, yun nga, expected mo na yan. Sabi ni Jesus yan eh, hindi lahat mapiplease mo. Hindi lahat. Ipagkakanuno pa, minsan, ipagchichismisan ka pa nila. Oh, si Tito Lito, Tito Angel, Tito ganito, ganito, si Tito ganito, no? Ba't ganun magsalita? That's part of it. Kasama yan. No? So, actually, itong bandang huling, sabi ni Jesus, sabi niya rito, kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit manatiling tapat. Kapag inuusig nila kayo, ito yung maganda po, no? Ang sabi niya rito sa bandang huli, kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa iyo, hindi pa ninyo mapupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel at darating na ang anak ng tao. So, ibig sabihin pala, hindi masama palang umalis. Halimbawa, pagka tayo po ay inuusig sa isang lugar, siguro nga, ganun ang ginawa ni Lord sa akin. Inalis ako sa Pilipinas, sa Pampanga, dinala ako rito at dinala ako sa punto por punto. O ngayon, hindi na ako masyado nakakapag-evangelize sa kanila. Dahil, bagamat binigay ko na sa kanila ang salita ng Diyos, so nasa kanila na yon. Tatanggapin nila, mamumunga sila, or yung iba, baliwalain. Pero sabi ni Jesus, napakaganda, tumakas kayo. Sabi niya, di ba? Tumakas kayo ron. Sinasabi, hindi pa, sabi niya, kapag inuusog nila kayo sa isang bayan, umalis kayo doon o tumakas kayo doon. Ayun. So napunta tayo dito sa punto por punto, naging worldwide. Ngayon napakaraming nabago. Napakaraming yumakap, no, sa ating mga salitang sinasabi rito ayon sa salita ni Jesus. So yun po pala, no, yun ang babala ng ating Panginoon sa Kristo, darating yan ang pag-uusig. Kung hindi kayo tinanggap sa iba pala, pwede pala kayong umalis. No, hindi yung may galit ka ron, hindi. Ibibigay sa iyo ng Diyos ang tamang lugar para sa atin. Kaya siguro dinala tayo rito. And at the end, and lastly, sabi niya rito, dito po yung sinasabing, ang mananatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. So sa lahat na nakikinig ngayon, maraming pag-uusig yan. Marami pang darating. Di lang ngayon, marami pa po. Ngunit sinabi naman ni Jesus, consoling word, we need to be faithful until the end of our life. So sana po, ganun ang gawin natin, tuloy-tuloy lang po. May mga pag-uusig man yan, may mga problema man yan, may mga kung ano nang sasabihin ng mga tao, but at the end, manatili ka lang kapatid. Stay put ka lang, tuloy-tuloy ang paglilingkod mo kapatid. Maraming darating pag-uusig, problema dahil sa pagsunod natin kay Kristo, ngunit kung manatili ka hanggang wakas, tiyak yon kapatid, ikaw ay maliligtas. Amen. Yun na po, naway gabayin tayo ng Banal na Espiritu ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando, and God bless po sa ating magtatapik ngayon. Walang iba kundi si Brother Romel Palma. God bless sa iyo, Brother Romel. And Bro Jando, back to you po.
Okay, Brother Romel, go ahead. Alright. Okay, so ayan muli, isang pinagpalang umaga, hapon, tanghali at gabi sa inyong lahat mga kapatid. At sa pagkakataong ito po atin ang pong pag-uusapan, hindi po ito bago, iba po sa atin. Ito po ay Christian na doktrina na pinapaniwalaan at pinapanampalatayaan po natin. So ating pag-uusapan mga kapatid, ayon po sa Biblia, sa Catechism of the Catholic Church, at sa ating tradisyon, ito pong patungkol sa Holy Trinity o isang Diyos na merong tatlong persona. Which is, for some reason, ito po ay hindi tanggap ng mga ibang sekta ng pananampalataya, lalo-lalo na po sa mga nagpa-practice po tulad po ng practice ni Arius, yung tinatawag po natin ng Arianism. So ngayon po mga kapatid, natin pong aralin mabuti, ano nga ba ito ang Trinity? Kasi marami na sa atin nagpapaliwanag. Until now, marami pa rin yung nalilito. At bago po tayo magbigay ng discussion ito, meron po nag-comment sa ating Facebook page. No? Sa nag-comment po, you're very welcome to join the Zoom meeting para po na mabigyan ng clarification ano man yung mga hindi mo po naunawaan. So pag sinabi natin Trinity, which is one God in three divine persons, which is the Father, Son, and the Holy Spirit. In the Catechism of the Catholic Church 234, the Trinity is the central mystery of Christian faith. Ibig sabihin po niyan mga kapatid, ang totoo at ang tunay pong Kristiyano ay naniniwala po na iisa lamang ang Diyos at meron po itong tatlong person. So here we can read in 234 of the Catechism of the Catholic Church, the meaning and grace of the sacrament of baptism are clearly seen in the rites of its celebration. By following the gestures and words of this celebration with attentive participation, the faithful are initiated into the riches this sacrament signifies and actually brings about in each newly baptized person. So here, mga kapatid, ito, unahin natin yung biblical foundation po ng paniniwala natin na merong isang Diyos, pero meron itong tatlong persona. So the biblical foundation, as we can read in Deuteronomy chapter 6, verse 4 in New American Bible Revised Edition, said, "Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone." So meron tayong iisang Diyos lamang, ang Panginoon. So ito po ay nababanggit mismo sa Biblia. And then, kung titingnan po natin sa John chapter 1, verse 1 and 14, the Word is God. In 1.1 of New American Bible Revised Edition, in the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. So ang salita po dito mga kapatid, malinaw na Diyos. In verse 14, and the Word became flesh and made His dwelling among us. And we saw His glory, the glory as the Father's only Son, full of grace and truth. So sino po itong Word na nagkatawang tao? So dito po, may pinapakita sa atin in Deuteronomy kanina na binasa natin chapter 4 ay malinaw na iisa lamang ang Diyos. In 1.1 of John 1.14, meron dito ang Diyos mismo ay nagkatawang tao. Now, ito ay debatable naman sa mga ibang sekta ng pananampalataya, especially po sa tinatag ni Ginoong Felix Manalo, yung 20 verse 28 of John. Sinabi kasi ni St. Thomas dito, "My Lord and my God." So, pinapakita po dito that Jesus, as the response of St. Thomas, is Lord and God through God, mga kapatid. Hindi po sinasabi diyan ni St. Thomas, o even though
Jesus corrected Saint Thomas, Thomas, you are wrong. I am not God. Never been mentioned here in the Bible, mga kapatid. And therefore, dito po makikita nating maliwanag that the Lord Jesus is God. So, pinapaunang paliwanag po natin na pagka-Diyos ng ating Panginoong Kristo para ipakita po natin na meron talagang true and real existence ng nag-iisang Diyos pero may tatlong persona. Yung ikalawang persona po na binabanggit po natin, yun po ay ang word na God na nagkatawang tao, which is our Lord Jesus. Sinabi pa ni St. Thomas, my Lord and my God. And also, patunay po that not only the Father, not only the Son, but also the Holy Spirit clearly stated, no, at ipinapakita sa Bible, that is also God. Kasi there is also a sect or sekta na naniniwala po that the Holy Spirit itself, hindi po siya Diyos. But here, in Acts chapter 5, verse 3 to 4, clearly, makikita po natin dito that the Holy Spirit is God. How? But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart so that you lied to the Holy Spirit and retain part of the price of the land? Kanino po nagsinungaling si Ananias, according kay St. Peter, sa Holy Spirit. Okay. Why it remained unsold, did it not remain yours? And when it was sold, was it not still under your control? Why did you contrive this deed? Okay? Take note. Nagsinungaling si Ananias sa Holy Spirit. Karugtong dito ni St. Peter, you lied not to human beings. Hindi ka nagsinungaling sa tao, but to God. So meaning that this Holy Spirit is also a God. Okay. Now, these three persons revealed in the Bible. Where can we find it in the Bible, mga kapatid, that itong tatlong persona ito ay pinakita mismo sa Biblia. In chapter 3, verse 16 to 17 of the Gospel of Matthew, during the baptism of our Lord Jesus, here we can read, after Jesus was baptized, he came up from the water, and behold, the heavens were opened for him. And he saw the Spirit of God descending like a dove. Okay? The second person was Jesus. The third person here is the Holy Spirit. The first person, ito po in coming upon him. And a voice came from heavens. Yung voice na yan, that is the first person, which is the Father. Ano sinabi ng Father? Saying, this is my beloved Son, with whom I am well pleased. So clearly, mga kapatid at mga kaibigan, nakikita po natin yung presensya ng three persons of the Trinity. Jesus, which is the second person, the Spirit of God, which is the Holy Spirit, and the voice came from heaven saying, that is the voice of the Father. In 28 verse 19, malinaw dito mga kapatid, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Dito po mga kapatid, makikita po natin na Panginoong Jesus mismo ang nagsalita nito. Ito ay pinapakita, merong distinct person, the person of the Father, the person of the Son, and the person of the Holy Spirit. Distinct person, but stated that ito ay singular. In the name of the Father, na nagpapakita po sa atin mga kapatid, na iisa lamang ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Kahit na sila po ay distinct, no? Sila different po, iba po yung persona ng Ama, iba din yung persona ng Anak, iba din yung persona ng Holy Spirit, pero iisa po ang kanilang pagka-Diyos. Okay? It also stated sa sacred tradition po ni Dr. 7, St. Ignatius of Antioch,
and the Council of Nicaea 325 and Constantinople 381 that this Trinity is one substance but three persons. Okay, iisa lang po sila sa pagka-Diyos pero tatlo po ang kanilang persona. Here also we can read in the Catechism of the Catholic Church first that the Catechism of the Catholic Church paragraph 232 said Christians are baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ito yung nabasa natin kanina mga kapatid sa 28 verse 19 ng Matthew. Before receiving the sacrament, they respond to a three-part question. When asked to confess the Father, the Son, and the Holy Spirit. Di po ba sa pagbibinyag sa atin, do you believe the Father? Nananampalataya ka ba sa Diyos Ama, sa Diyos Anak, at sa Diyos Espiritu? Ano yung sinasagot? I do. Kung ang binibinyagan po mga kapatid ay infant, ang nagre-response po dyan ay yung parent. I do. No? The faith of all Christians rests on the Trinity. So sa pagbibinyag pa lamang po mga kapatid, malinaw na pinahayag po ng Panginoong Kristo na yung pagbibinyag sa atin in a Trinitarian formula. 28 verse 19 of Matthew, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Tatlong persona yan, pero iisa lamang po ang kanilang pagka-Diyos. In the Catechism of the Catholic Church, paragraph 234, ganito po ang nakasulat. The mystery of the most Holy Trinity is the central mystery of Christian faith and life. Malinaw dito mga kapatid na ang Trinity ay talagang central mystery of Christian faith and life. So pag sinabi natin mystery mga kapatid, hindi po nangangulugan niya na naaabot mo na agad o nalalaman mo na agad. Even though nga no si Saint Augustine, di po ba mga kapatid, binigyan siya ng analogy, binigyan siya ng pagkakaunawa. Kasi gusto niyang unawain yung mystery of the Trinity. So, binigyan siya ng pagpapaunawa sa kanya na kahit gaano man na subukin niya na unawain ang mystery of Trinity, hindi niya po kayang maabot ang mystery. Kaya this is the central mystery of the Christian faith and life. It is the mystery of God in Himself. Misteryo po yan ng Diyos. So, ang Diyos po yung nakakaalam ng lahat yan. Okay? It is therefore the source of all the other mysteries of faith in the light that enlightens them. It is most fundamental and essential teaching in the hierarchy of the truths of faith. The whole history of salvation is identical with the history of the way and the means by which the one true God, Father, Son, and Holy Spirit reveals Himself to men. Even though this is a mystery, mga kapatid, the one true God reveals Himself to men. Paano po? Pinahayag niya po na siya po ay Diyos na nag-iisa lamang, Ama, Anak, at Espiritu Santo. And reconciles and unites with Himself those who turn away from sin. In addition with that, mga kapatid, sa 203 ng Catechism of the Catholic Church, the Trinity is one. Kasi marami ka nagsasabi na ang Ama ba ay Diyos? Kailan na yan? Isa. Ang Anak ba ay Diyos? Kailan na lahat? Pa. Ang Espiritu Santo ba ay Diyos? Kailan na lahat? Tatlo. Kailan ang Diyos nyo? Tatlo. Yun po yung nagiging maling konsepto sa pagkakaunawa sa dito po, official po ito nakaturuan ng Iglesia Katolika sa 253 ng Catechism of the Catholic Church.
Pag sinabi po natin Trinity, hindi po ito tatlong Diyos. Because Trinity is one. We do not confess three gods, clearly, but one God in three persons. So, hindi po tayo naniniwala o nanampalataya sa tatlong Diyos, kundi sa iisa lamang na Diyos. Pero ang Diyos na iisang ito, merong tatlong persona na consubstantial Trinity. The divine persons do not share the one divinity among themselves, but each of them is God whole and entire. Kaya nga po, three distinct persons po sila. Whole and entire. The Father is that which the Son is, the Son that which the Father is. Kaya nga sinabi ng Panginoong Kristo, sino man ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Sino man ang nampalataya sa akin, ay nampalataya sa Ama. Sino man ang magtakwil sa akin, tinatakwil din ng Ama. Hindi po ba? Malinaw yan, sinasabi ng Biblia yan. The Father and the Son, that which the Holy Spirit is, by nature, one God. In the words of the Fourth Lateran Council, 1215, each of the persons is that supreme reality, the divine substance, essence, or nature. Adding that, sa 255 ng Catechism of the Catholic Church, the divine persons are relative to one another because it does not divide the divine unity. The real distinction of the persons from one another resides solely in the relationships which relate them to one another. In the relational names of the persons, the Father is related to the Son to the Father, and the Holy Spirit to both. Kaya nga, malinaw po mga kapatid, na hindi po natin pwedeng sabihin na kapag sinabi po natin Trinity, it will be three gods. No? But this is one God in three divine persons. While they are called three persons in view of their relations, we believe in one nature or substance. Sinabi ko na nga. Indeed, everything in them is one where there is no opposition of relationship. Because of that unity, the Father is wholly in the Son and wholly in the Holy Spirit. The Son is wholly in the Father and the wholly in the Holy Spirit. The Holy Spirit is wholly in the Father and the wholly in the Son. Okay, adding that, in 261 of the Catechism of the Catholic Church, the mystery of the most Holy Trinity is the central mystery of the Christian faith and of Christian life. God alone can make it known to us by revealing Himself as Father, Son, and Holy Spirit. Kaya po, we are so very, 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 very blessed that we believe in one God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. For in 261, God alone can make it known to us by revealing Himself as the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, tandaan po natin mga kapatid, Father is God, Son is God, Holy Spirit is God. But take note, not three gods, but only one God in three persons. Okay? The Trinity is revealed in Scripture, handed on through sacred tradition, and authoritatively taught by Catholic Church. So, source po natin yan, of course, the Bible, the Didache, Ignatius, Tertullian, the Catechism of the Catholic Church, 232 up to 267. So, I hope mga kapatid, mga kaibigan, nakadagdag po tayo ng kahit na kaunti sa inyo pong kaalaman at sa inyo pong mga natutunan, huwag niyo po natin hayaan
na ito ay mawala man lamang, kundi maipahayag at maibahagi natin sa lubos na nangangailangan. Sa Diyos po ang lahat ng papuri, kadakilaan, pagpakailanman. Back to you, Brother Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Romel Palma. Na-enjoy ako sa mga teleserye dito. Okay. So, proceed na po tayo sa ating tanungan portion. Okay, ang nauna ko nakita rito sa mga comment section is kay Leia Estose. Sabi niya dito, good eves po mga sundalo ni Jesus Christ, PPP Bible Study sa YouTube channel, watching from Bien Unido Island ng Sagasa. Amen. So, shout out tayo dyan sa Bien Unido Island ng Sagasa. Ito naman tayo naman kay Christian Mark Agbuya. Magandang gabi, brothers. Anong sinasabi po ng ating banal na simbahan kaugnay sa mga tao raw na di umano'y sinasapian ng Panginoon Diyos? Pakipaliwanag. Salamat po. Dapat po ba kaming maniwala o hindi? Huwag kayong maniwala dyan. Ang tawag dyan, divine possession. Hindi makasagot si Brother Romer eh. Ito mo nang yan si Brother Romer ha. Brother Romer, available ka sumagot? Brother Romer? Okay. Ang tawag dyan mga kaibigan is divine possession. Ano yung divine possession? Yun yung sinasabi, possess pa rin yun. Pero ba't tinawag siyang divine? Kasi ang sumasapi sa kanya is holy daw, holy. Meron ba akong file dito about divine possession? Tanong ko lang dito ha, kung meron ba akong file about divine possession. Wala pala ako ritong file pala. Sayang hindi ko maipakita yung yung divine possession. Okay, ano yan eh? Sa Biblia, never nangyari na ang anghel ng Diyos sumasapi sa katawan ng tao. Never yan. Actually, may nakausap ako member nung mga nasasabi na sinasapian sila ng anghel ng Diyos, yung nasa Facebook, yung parang nagda-Dragon Ball, no? Kami, hami, wing! Bago ba? Tinanong ko sila about dyan. So, ano sila is, meron bang anghel ang Panginoon sa Bible na sumapi sa katawan ng tao? Meron o wala? Actually, walang naipaliwanag. Ang kanila sinasabi lang nagpapakita. Si Anghel Gabriel nagpakita kay Mama Mary. Si Anghel Rafael nagpakita kay Tobit. Si Anghel Michael nagpakita naman doon kay Josue. Pero walang record na sumapi sa katawan nila yan. So, alin sa Biblia ang sumasapi sa katawan ng tao? Anghel ng Diyos o demonyo? Sabi nila, demonyo kapatid. Demonyo. Yung sinasapian kayo ng anghel. Merong makaturuan sa Bible na kahit na apostol o propeta nagsabi na ang anghel ng Diyos ay sumasapi sa katawan ng tao, wala rin maipakita. Ang nasa Bible talaga, ang sumasapi sa katawan ng tao, demonyo. Ngayon, ang demonyo pwedeng magpanggap na Kristo? Yes, yan ay nasa ikalawang Korinto ba yun? Kung 11:14. Sabi dito, at hindi yan nakapagtataka dahil maging si Satanas ay nagkukunwang ring anghel ng Diyos na nagbibigay ng liwanag. Hindi talaga nakakapagtataka yan. Ha? Na si Satanas ay kayang magpanggap na anghel ng Diyos na nagbibigay ng liwanag. Sasapi sa katawan ng tao, sasabihin sila daw anghel ng Diyos, ba't nangingisay-ngisay? Kasi nililinisan niya ang kasalanan ng tao sa katawan. Walang ganun sa Bible. Walang ganun na kapag sumapi sa katawan ng tao ang anghel, nililinis niya ang kasalanan ng tao. Walang ganun. Wala. Demonyo lang ang sumasapi sa katawan ng tao. How about si Mama Mary?
How was Mama Mary? Sasapi ba sa katawan ng tao si Mama Mary? The answer is no. Bakit? Ayon sa katuruan ng simbahang Katoliko, si Mama Mary inaakyat sa langit kasama ang kanyang katawan. Na-resurrect si Mama Mary, glorified body, umakyat doon sa langit. Gaya ni kay Kristo. Iniakyat si Mama Mary sa langit. No, I mean inaakyat sa langit. Glorified body yon. Pag sinabi nilang hindi glorified body yon, o kaya hindi siya iniakyat sa langit, walang ganyan sa Biblia. So namatay si Mama Mary. Namatay. Saan nilibing? May record ka? Ang 12 apostol may record kung saan inilibing. Mama Mary walang record. How about si Moises? Si Moises inilibing. Ha? Pero hindi sinabi kung saan. Bakit? Hinahunting kasi ng demonyo yung kanyang katawan. Oh, hinahunting siguro, gagawin sigurong agimat. Yeah, itinago ni Anghel Gabriel kay Satanas yung exact location kung saan nilabing si Moises. Pero si Mama Mary, walang ganyang nangyari. Na kailangang hanapin ng demonyo ang kanyang katawan para gawing agimat. Wala. Walang ganyan. Therefore, hindi siya pwedeng umanib o sumapi sa katawan ng tao kasi si Mama Mary nung iniakyat sa langit si Mama Mary, may sarili siyang katawan. Bakit siya sasapi sa katawan ng iba? How about Jesus Christ? Si Jesus Christ, si Jesus Christ, umakyat naman sa langit yon. No. May sariling katawan. Na-resurrect si Kristo, kaya nga wala yung katawan niya doon sa libingan na puntahan ng mga babae. Wala doon kasi na-resurrect siya. At dahil na-resurrect siya, may sarili siyang katawan nung umakyat sa langit. Tapos sasapit niya sa kapitbahay ninyo. Sabihin, ako ang inyong Panginoon, si Yesu Cristo. Sabihin, mayroon akong video nun yung divine possession. Ano akong video nun? Ha? Tingnan ko lang ito liwanag sa dilim. Baka meron ako dito sa liwanag sa dilim. Ito, divine possession. Buti nakita ko yung divine possession. Share lang ako audio. Tingnan ninyo, panoorin ninyo itong divine possession. Ano ba talaga ang itsura ng divine possession? Ito, panoorin nyo, ayan. Ayaw ninyo ka na, ayaw ninyo ako ibaylo, nakalimutan nun, imanatin ninyo, gutubon ko ang kalimutan, kapalik ka mo, nalang pangapalaan, luwatson ko kayo kamo, ayaw na kamo, kaibog, niinig kalimutan na, adoon na ang pagbalik ko, mga anak, pagahingog kayo kamo, dili ako gusto ugahin. Wala. Ang anak, mamari ngayon ka mo. Dili ngayon ako tumutumo. Dili ngayon matuod ako. Gusto ko ngayon makatumok na mo kanunay na mga pamulong ko. Mga anak, ayaw na mo biyak na ako. Adoon na ngayon. Mabalik na ngayon ako. Ako si Yesu Cristo. Ako si Yesu Cristo. Inyong Ginoo. Ang Diyos na matuod. Mga anak, mamati ka mong tanan. Ginangat ngayon. Oh? So, yan ang ano, di ba? Wait, may tumatawag dito. Wait lang ha. Sagutin ko muna ito saglit. Hello? Ay lang. Hello? Kanang, hello, may gabi. Oh, hello. May gabi po. Ano natin, te? Kanang, naalang ko ipangutana nga. Kadali ra kaayo, mubo ra kaayo, Bradyando, kang Father Darwin ba? Na naman, te? Sabutan na dito, te. O sige na, akong isulti ni mo ha niya, ikuan lang niya. Kanang, akong, gitagaan ba ko og kanang regalo sa akong anak? Oh. Hello? Oh, sige, go ahead, te. Go ahead. Gitagaan ko niya
gitagaan ko niya og pasalubong ba akong anak gikan siya og Japan. Gitagaan ko niya og kanang jacket. Unya kay naamay kuan sa likod nga design nga dragon. Wala na akong gigamit kay mahadlok man ko. Okay lang na akong gamiton. Actually, bakit dragon ang design? Bakit dragon ang design? Wala akong gamita. Actually, yung kasing ano, sana nandiyan si Buddy Romer, no? Kung ano yung paliwanag niya dito. Buddy Romer, pwede ka ba magsalita dyan kahit saglit lang? Ha? Buddy Romer, kasi ang alam, Sige. how about Brother Wendell? Okay ha, tingnan niyo si Brother Wendell ha, wait lang. Brother Wendell, nandiyan ka Brother Wendell, pwede ka magsalita Brother Wendell. Good evening from Uzami City. Brother Wendell. Hello, Brother Wendell. Brother Wendell. Wala. So sa pagkakaalam ko yung mga design ng ganyan ng dragon is hindi po yan allowed ayon sa sa katuruan ng mga exorcist. Kasi when you say dragon kasi representation yan sa demonyo. Kaya yun. Kaya sinasabi nila ng mga exorcist na hindi maganda. Sa akin din naman sino ba ako para kumontra? 'Di ba? Yun yun ang masabi ko ang hindi ko yung sariling sagot. Hindi ko sariling sagot 'yon. Kasi binatay ko lang sa kanila mga sagot sa mga previous videos natin, previous lives natin na actually maraming mga sinurin nito mga items na may mga design ng dragon. Yun Ay, unya unsaan mo na ako na lang nang ilabay. Ug ako ingatan na. Bulag ako pud yung undi ko at ang tao nga ako ngatagan. Basig malain, taguin na lang natin. I-break ang seals and consecration. I-break ang seals and consecration. Nakatuloy mo ni para si Kia? Na ako. O naay naay prayer to break seals and consecrations. I-pray mo 'yon. Ang gagawin mo, i-dedicate mo yung prayer sa damit. In the name of Jesus, I break all seals and consecration upon this jacket. Ayun. Page anak dili sa kuan ni Father Kia. Tingnan mo sa table of contents. Ayun. So, ako na lang ang magkuan mag-break. Mag-pray to break tayo. Tapos sprinkle mo siya ng sprinkle mo siya ng exorcism water, yung holy water. Tapos yung mismo design ng dragon, markahan mo ng cross gamit ng exorcism oil. I-pray mo lang yung prayer to break seals in consecration. Ibig sabihin nun, kung meron mang meron mang seal yung nilagay dyan yung nag-design yan, mabibreak. I-pray mo yung prayer to break seals in consecration. In the name of Jesus, I break all seals and consecrations upon this jacket. In the name of Jesus, I break all seals and consecration upon this jacket. In the name of Jesus, I break all seals and consecration upon this jacket. And I command all spirits associated with these seals and consecration to go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus and never return. Yun. Tapos, ilagay mo sa isang cellophane, balot mo, tago mo, baka hindi naman magdamdam yung anak mo nagbigay sa'yo. Tapos pagdating niya, tinanong niya, ba't hindi mo sinusuto mama? Paliwanag mo, ito kasi yung nangyari. Parang kay batik malaik siya. Siyempre, sasaktan yun. Kahit na anong dahilan mo doon, masasaktan yun. Pero mas maganda, nandyan lang yung jacket. Tapos, makita niya yung binili niya. Di naman niya dinampot sa daan yung pinambili niya ng jacket.
Tapos sabihin mo lang na ito kasi yung ano, yung design kasi dragon. Yes. Oh, yun, Kaya nga, yun na naman ang ano eh. Yung ginawa ko, pinray ko lang yung ano, binray ko lang yung session consecration yan. Tapos nun, eh, iligpit ko na lang. Para hindi naman siya magdamdam yung anak. okay, thank you, Brad Dando. Okay, thank you, te. Sige, thank you. Ayan, thank you. Ayan, no, so, Diyan yun. to, itanong ko nga dun sa sinasabing kanina divine possession, no? Bakit siya divine ang tawag kung ito ay galing sa evil? Kasi seemingly divine siya, Brother Angel. Mukha siyang divine. Basahin ko itong sinasabi to sa ano ito nasa screen ko Divine talaga, Yan, no? seeming divine lang. Oh, Hindi siya divine possession, also called divine inspiration or divine enthusiasm, occurs when one raises their soul so high that they are overwhelmed by the divine essence, that they are participating in the higher power naturally overcomes the practitioner. It is something that is typically associated with oracles and others who do divination. As Lamblico says, divine possession is true divination, as everything else involves some element of human interpretation and is therefore unreliable. Seemingly divine kasi siya. seemingly, hindi kasi pag divine hindi daw, parang nagpo-possess tuloy ang divine, parang gano'n. oh, So seemingly lang. seemingly divine siya, pero hindi talaga siya divine kasi hindi naman yun ang Panginoon eh. Para maliwanag sa tao kasi pag when you said oh, divine, that's God, and possession parang nagpo-possession divine. So seemingly lang, lagyan natin parang divine possession daw, no? Parang gano'n. Pero hindi. tingnan niyo itong mga, yung ano niya eh, yung sinasabi niya ito, ating balikan yung video niya, babasahin ko yung, Mga bro, yung mga ano niya, hindi ito, babasahin ko yung video niya dito Ang sabi niya dito, ganito. Di ba bawal pakita yung mukha, bro? Ha? Hindi naman nakita yung mukha niyan, hindi naman klaro, kasi blurry naman yan. Sabi ganito, tandaan ninyo ito, huwag ninyo akong ipagpalit sa makamundo. Tandaan nyo, gugutumin ko ang sanlibutan, pero kayo na nagpakabanal, ililigtas ko kayo. Huwag na kayong mawiwili sa sanlibutan. Malapit na ang sa pagdating ko. Mga anak, magmamakaawa kayo. Di ko gusto na magmatigas. Mga anak, makinig talaga kayo. Di ko talaga hindi ko to iniimbento, hindi ko to parang defensive Hindi ako nag-iimbento. Di nyo talaga ako pinaniniwalaan. Gusto ko talaga na madalas kayong makinig sa aking mga salita. Mga anak, huwag na ninyo akong iwan. Palapit na talaga ang mababalik ko. Ako si Jesucristo. Tanyo? Si Kristo sasanib sa'yo. Yeah, Bakit siya sasanib sa'yo? May sarili naman siyang katawan. Asan yung katawan niya? Iiwan niya para sumapi lang sa kanya? Kaya seemingly divine. Nalala ko dati isang kaso ng divine possession. Babae, dinala sa office, nasa loon pa kami noon eh. Dinala siya ni Brother Eugene, isa sa mga deliverance ministry namin ngayon. Dinala siya kasi meron siyang ano daw siya ng Mama Mary daw, napuposes daw siya. Dinala siya ni Eugene. So habang siya nagsasalita, nanggaganon-ganon yung kamay niya. Ang ginawa ni Padre, wait lang atong tawagan si Mama. Ang nangyari, ang ginawa na ang ginawa ni Padre, sabi pa din, magugas ka muna ng kamay.
Hugasan mo ng kamay mo kasi para malinis yung kamay mo. Ang binuo si Padre, yung holy water. Tapos, babae, gumaganon-ganon, tapos biglang ganon. Padre, ba't mainit yan? Ba't mainit yan? Ha? Hindi mainit yan. Mainit eh. Ano si Padre Darwin? Siya holy water yan. Holy water ba't mainit? So, sa kanya, ang holy water, mainit. Maya-maya, diniliver siya ni Padre Darwin, ngumiti na. Sabi naman niya, Darwin, ako ito. Ako ang Mama Mary mo. Alam mo, Darwin, tuwang-tuwa ko sa ginagawa mo. Ginagawa mo ng mabuti yung task na binigay ko sa iyo. Sabi naman ni Padre Darwin, talaga? Sige, deliverance tayo ha. In the name of Jesus. Sabi naman niya, huwag mo na akong i-deliverance. Di mo ko nakikilala? Ako ito si Maria, nanay mo. Di mo ko nakikilala? Ako na talaga sa iyo dyan sa position mo ngayon. Sabi niya, sabi ng Padre Darwin, ganun ba? Sige, tuloy tayo in the name of Jesus. Sabi niya, sabi na nga huwag mo na akong i-deliverance eh. Ako ito. Si Padre naman, ayaw magpapigil. Tuloy-tuloy pa rin siya. Croc sacra sit mihi lox, non draco sit mihi dox. Sabi naman ng divine possessed, ano ka ba? Mati ka sa ulo. Binulyawan si Padre Darwin, nag-iba ang tono. Nag-iba ang tono. Yung una, ang bait-bait eh. Ha? Tapos maya-maya, si Padre kasi, ayaw papigil. Ganyan yan ha. Huwag ninyong kausapin sa mga nagdi-deliver sa pamilya nila. Kung sakali yung anak ninyo i-possess pala, bigla kayong kinausap, alam nyo, yung kapitbahay natin, huwag nyong entertainin. Huwag nyong entertainin. Si Padre, di niya ni-entertain eh. Ha? Ang ginagawa lang niya, Satan, tell me your name. Yun ang ginagawa para Darwin. Para lumabas yung pangalan. Oh. Tapos, ano yung kanilang mga doorway, ano yung mga reason, nalalaman nila yung pangalan ng demonyo doon sa kanilang mga background. So, ang nangyari ngayon is binulyawan si Padre Darwin, mukhang minura siguro siya noon. Minura siya. Kaya yun ang nangyari sa kanya, nabisto siya na nakita ng mga tao kung ano talaga ang meaning ng divine possession. Ibig sabihin yan, seemingly divine pero demonyo talaga yan. Yan ang meaning ng divine possession. Okay. So, next na tanong naman tayo dito naman. Sabi naman dito ni Solon family, good evening. Please help us to pray for our safety and the sickness we have may. God will protect us always in Jesus' name. So, pray mo daw sila, Brother Angel, no? Good evening, please help us to pray for our safety. Siguro sa Luzon siguro ito. Malakas ang bagyo ngayon. Sinong taga Luzon sa atin? Ikaw, Brother Angel? Nasa Japan ka pala. Okay, tuta naman tayo kay Jess Sullivan. Daming tanong ni Jess Sullivan. Brother Junre, available ka? Brother Junre. Okay. Unang tanong ni Jos Sullivan, nag-iimbento ba ng aral ang Iglesia Katolika? Nag-iimbento ba ng aral? Yan ang paratang ng mga sulpot no na imbento daw like purgatory, like Mother of God, Immaculate Mother. So yan po ang paratang no na imbento daw, nag-iimbento daw or imbento lang ng mga Katoliko ang aral. Wala sa Bible. And hindi po no dahil unang-una mayroon kasing authority ang simbahan kaya hindi siya matatawag na imbento dahil sa kanyang authority na ibinigay ng Diyos na anuman ang ipahintulot ng simbahan, ipapahintulot sa langit. Bigyan muna natin yung talata, Brother Jando. Ayun, Brother Junre? Ibigay muna natin yung talata, yung pagbigay ng authority ng Diyos sa simbahan. Mateo 18:18. Ang sabi sa Mateo 18:18 ganito, ano man ang ipagbawal ninyo sa lupa, ipagbabawal din sa langit. At ano man ang ipahintulot nyo sa lupa, ay ipapahintulot din sa langit. So,
Diyan pa lang, ano man ang ipahintulot ng simbahan na gawing barometro ng pananampalataya, hindi mo masasabing invento yan kasi Diyos mismo ang nagpahintulot, no? Ang isa pa dyan, kaakibat ng simbahan sa pagtuturo ang banal na espiritu. Actually, direkta Espiritu Santo talaga ang nagtuturo sa simbahan. Ayon sa pangako ni Panginoong Jesucristo na magbibigay siya, nung nabuhay pa si Panginoong Jesucristo, sabi niya sa kanyang simbahan, dadalangin ako sa Ama upang padalhan niya kayo ng ibang tagapagtanggol. Hindi siya matatanggap ng sanlibutan ito sapagkat hindi siya nakikita. Pero kayo, nakikilala niyo siya dahil makakasama niyo siya hanggang sa magpakailanman. Siya ang espiritu ng katotohanan at siya ang magtuturo at magpapaalala sa inyo sa lahat ng mga sinasabi ko. So yun ang trabaho ng Espiritu Santo, magtuturo at magpapaalala sa lahat na itinuro ng Panginoong Jesucristo. So hindi mo masasabi na imbento ang turo ng simbahan dahil Espiritu Santo mismo ang nagtuturo kung ano yung dapat na ituro sa mga mananampalataya. Basahin natin, Brother Jando, ang 14:27, Brother Jando, ng Juan. 1:14:27. Oo. Okay, 1:14:27, ito po sinasabi, huwag kayong mabagabag at huwag kayong matakot dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Brother Jando, 26. Pero kapag nakaalis na ako, ang tagatulong na walang iba kundi ang banal na Espiritu ang ipapadala ng Ama bilang kapalit ko. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng mga sinabi ko sa inyo. Ganyan, no? Ang Espiritu mismo ng Diyos ang magtuturo sa simbahan. Kaya nga sabi ni Apostol John nung nangaral siya sa 2:7 ng Revelation, Brother Jando, ano ang bilin ni Kristo sa mga Kristiyano? 2:7 ng Revelation. Ha? 2:7 ng Revelation. 2:7 ng Revelation. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng banal na Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagong... Ayun na yan. No? Kayong mga nakikinig sa ibang salin, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa mga iglesia. Saan doon tayo makinig sa sinasabi ng Espiritu sa iglesia? Dahil ang wala hanggang karunungan, ayon naman kay St. Paul, mahahayag sa iba't ibang pamamaraan sa pamamagitan ng iglesia, 3:10 naman ng Romans yan. No, so, hindi nyo pwede sabihin na invento lang ang aral ng iglesia, no. Unless mapatunayan nyo na ang Iglesia Katolika hindi ang tunay na iglesia, saka nyo sabihin invento yan. Halimbawa, may karapatan kaming sabihin na ang aral ng mga Baptist about usas, invento lang yan. Bakit? Sure kami na hindi sila ang tunay. Gayon din sa INC, na ang aral ng INC na si Manalo ay anghel, siya yung anghel sa Revelation 3:7, invento lang yan. Bakit? Kaya namin patunayan na hindi sila ang tunay na iglesia. Ganon din sa ibang mananampalataya. Lahat ng kanilang katuruan, invento lang dahil hindi sila ang tunay na iglesia. Pero sa tunay na iglesia, walang inventong aral. Bakit? Diyos mismo ang nagbigay ng pahintulot. Na ano man ang ipahintulot nyo dito sa lupa, pahintulot sa langit. Bakit? Ikaakibat nga nila ang Espiritu Santo. Actually, Espiritu Santo pa nga ang nagtuturo mismo sa simbahan. And that is a promise. That promise is forever. 14:16 nga ba na dyan, do? Hanggang kailan magtuturo ang Espiritu Santo? 14:16, hanggang kailan siya makakasama ng iglesia, ba na dyan, do? 14:16 John 14:16, sabi dito, dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Magpakailanman. That is forever. Ang pagtuturo ng Espiritu Santo sa simbahan is forever, Brother Jando. Yun ang sagot natin, Brother Jando. Okay, may next na tanong naman dito dami tanong ni Jess Oliven, kaya Brother John Ray. Be ready, sunod dito. Sabi niya, tanong, sumasamba ba ang Iglesia Katolika sa kahoy at sa bato? Sumasamba ba ang? Sumasamba ba ang Iglesia Katolika sa kahoy at sa bato? Hindi.
Hindi, walang turong simbahan na sambahin niyo ang kahoy at ang batuan po. Isa lang ang sinasamba namin, ang Diyos, Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Yan ang sinasamba ng simbahan. No? Hindi kami sumasamba sa mga bato o kahoy man. Yung nakikita niyong pagluhod, tapos pagluhod namin mayroong nakaharap na ribulto ng banal, maging ribulto ng Diyos, no, Panginoong Kristo, does not mean na sa ribulto kami sumasamba, hindi mo ganun. No, inahatulan niya lang yung pananampalataya namin sa maling paghatol. Well, kung titingnan naman natin sa Bible, mayroon naman tayong mababasa na mga bayan ng Diyos, hindi alod no? Kasi ng kaban, natala naman natin na yung kaban ng tipan, mayroon yung ribulto ng kerubin. Pero doon nagpatira Ano po, Junre? simbahan na Bro Junre? Wawala signal mo? Okay. Bro Junre, diyan ba signal mo, Bro Junre? Kang wala. Bro Junre? hello, dyan doon nawala ako. Oh, nawawala ka. Putol-putol ka, bro. Kaya pala. Saan ako naputol, bro? Doon sa paliwanag mo. Mahaba na kasi paliwanag ko, tapos tinatawag kita, hindi ka nasagot. Tapos sabi ko, nasaan, baka nawala nga. Well, idinikto na natin Barjando na hindi turo ng simbahan na sumamba sa mga bato at ribulto Barjando dahil yan ay pagsamba sa Diyos-Diyosan yan at wala tayong turo na ganyan Barjando. Yun ang sagot natin. Okay, thank you sa iyo, Bro, Bro Junre. pagsagutin mo muna si alam ko muna ibang si okay? Si Romel Palma na lang muna. Romel Palma. Pwede Romel Sige, Palma, available ka? Pwede Romel? Brother Romel Palma, available ka? Hindi available si Brother Romel Palma. Ako na lang. Okay. Sabi niyo ito, nasa Biblia ba ang purgatorio? Sabi ni Jess Sullivan. Yes, nasa Biblia ang purgatorio. Ito, basahin natin ha. Gusto mo kasi, unahin ko muna yung letra por letra. Kasi mahirap na kapag pag nagbasa ako, sabihin, wala nang purgatorio dyan. Unahin ko na lang yung Biblia muna. Ito, ano sabi ito sa La Sagrada Biblia? O, yan na. Ito ay Epistola 1 de San Pablo a los Corintios, Kapitulo 3, versikulo 8. Ang sabi dito, tanto el que planta como el que riega vienen a ser una misma cosa. Per cada uno reservira su propio salario a medida de su trabajo, premio y purgatorio. Yan. So talagang nasa Biblia yan. Oh, ano yung nasa talatang yan sa unang Korinto 3? Basahin natin, Unang Korinto Kapitulo 3, versikulo 8 hanggang 15 itong nakalagay. Basahin natin. Unang Korinto 3, 8 hanggang 15. Ang nagtanim at ang nagdidilig ay parehong manggagawa lamang at bawat isa'y tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagsisikap. Kami kapwa manggagawa ng Diyos at kayo ang kanyang bukirin. Kayo rin ay gusali ng Diyos. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, nilagay ko ang pundasyon tulad ng isang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy sa pagtatayo ng gusali. Ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtatayo sapagkat wala ng ibang pundasyong maaaring ilagay maliban sa nailagay na walang iba kundi si Hesus Kristo.
May nagtatayo na gumagamit ng ginto, pilak o mahalagang bato. Mayroon namang gumagamit ng kahoy, damo o dayami. Magkikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom, sapagkat mahahayag sa mga magitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Kung itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya. Kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Ano pa? Unang Pedro 3:18, no sabi dito. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na may na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Sabihin, nung si Kristo ay namatay, binuhay siya sa Espiritu. Hindi pa ito yung resurrection niya. Ha? Binuhay siya sa Espiritu. At sa kalagayang espiritual na yon, nagpunta siya at nangaral. Nangangaral siya. Sa Espiritong kalagayan niya, nangangaral siya. Siyempre, ang makakarinig sa kanya, Espiritu din. Oh. Nangangaral siya. At sa mga espiritong nakabilanggo, sabi nila, ito daw yung mga buhay daw na bilanggo daw sa kasalanan. Ha? Anong bilanggo sa kasalanan? Ang laki-laki ng edad ng mga taong yan. Basahin natin sa 20. Sila ang mga espiritong ayaw sumunod nung matyagang naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noe. Sabihin, panahon pa ni Noe yung mga espiritong yan. Sabihin nyo ngayon, mga taong buhay yan na nabilanggo sa kasalanan. Bakit panahon pa ni Noe? Ilang taon na kaya yung ano na yan, yung taong yan ha? Ilang taon na kaya? Oh. Na isang palatandaan, talagang hindi nila nauunawaan yung kanilang mga pinagsasabi dito. Dahil ito ay mga espiritong ayaw sumunod sa Diyos nung panahon ni Noe. Hindi yan mga taong buhay na bilanggo daw sa kasalanan. Ano naman itong mga protestanting ito. So yan ha. So yan, meron talagang spirit. Tanong ko sa mga protestante, langit ba yan? Kasi bilangguan ng mga espiritu eh. Langit ba yan? Hindi. Impyerno ba yan? Hindi. Kung hindi langit, hindi impyerno, ano yan? Sabi ni Eli Soriano, bilangguan. Huwag mo nang dagdagan, bilangguan yan. Bilangguan ng ano? Ng espiritu. Anong tawag dyan? Huwag nang dagdagan eh. Ngayon, tinawag namin mga Katoliko na ito ay purgatorio. Kukontrahin nyo? Kukontrahin namin. Pag kinontra nyo ang pangalan, mas nadamay sa pangungontra ninyo ang pinangalanan. Halimbawa ganito, nagtayo ako, Jando National High School. Dito tayo sa ano? Gusto nyo ba ng magandang edukasyon? Ipinapangako ko sa inyo, dahil ako na ang presidente ng Pilipinas. Meron ako itinayong eskwelahan, ang pangalan, Jando National High School. Pag kayo nag-aral doon, sigurado ako na magandang edukasyon ninyo. Sabi ng isa naman, ano? Walang Jando National High School. Ba't mo nasabi yun? Kasi wala yan sa mapa, oh. Wala sa Google Map ang Jando National High School. Sabi ko naman, kakatayo lang yan eh. Bago lang yan, para lang yan. Bakit mo nalagay sa Google Map, bago lang yan, para lang yan. Kakatapos nga, bukas ng national, ang grand opening eh. Lalagay mo sa Google Map. Siyempre, wala sa Google Map yan. Hindi totoo, wala sa Google Map. Ano yung building na yan kung wala yan? Kung kukontrahin mo, wala sa Google Map, hindi mo nabasa letra for letra sa Google Map. Huwag mo sabihin na, hindi totoo kasi nasa harapan mo na, Jando National High School. Ang klaro naman yan. Pag kinontra mo yung pangalan, damay sa nakukontra mo yung pinangalanan. Diba? Ngayon, kung kontrahin yung purgatorio, kontrahin nyo na may bilangguan ng mga espiritu. Ginagawa nila kasi, bilangguan lang yan, huwag mong dagdagan. Yun na nga, may bilangguan ng mga espiritu. May tinawag na purgatorio.
Huwag niyong pangalanan, dagdag yan. Ha? Pinangalanan, dagdag na. Halimbawa ganito, binigyan ng Panginoon si Adan ng mga hayop. May pangalan ba yon? Wala. Ng kanyang pinangalanan, ikaw si Leon. Nang binigyan ng pangalang Leon, nadagdagan ba ang Leon? Ano, naging 4 bang daliri niya? Naging 3 ba ang tenga niya? Naging 2 ba ang ilong niya? Naging 4 ba ang mata ng Leon? Hindi. Walang nadagdag sa Leon, pinangalanan lang. Okay? So the same din yan. Ang bilangguan ng mga espiritu, walang naidagdag dyan ng pinangalanan ng Katoliko Purgatorio. Kasi binibigyan tayo ng authority ng Panginoon, anuman ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Kaya ang magbigay ng pangalang purgatorio sa bilangguan ng espiritu, hindi masama. Okay? Next naman tayo, dito naman tayo ngayon sa kanyang next na tanong naman, nasa Biblia bang Holy Pope? Si Jess Oliven, nasa Biblia ba ang Holy Pope? Nasa Biblia po yan. Unang-una kasi, para tayo hindi malito, unahin mo natin ano ang ibig sabihin ng salitang Pope. Eto. Ano ba ang ibig sabihin ng salitang Pope? At sa dating daan references. Ito. Ano ang sabi dito? Yan. The Catholic Encyclopedia Volume 8, page 571. The Pope, the popular title of the Bishop of Rome, successor of Saint Peter, and visible head of the Catholic Church is Pope. Ano daw yung Pope? Ito ay popular title. Okay ha? Ang terminong Pope is a popular title. Popular title applied to the Bishop of Rome. Ang tanong, meron bang Bishop of Rome? Meron. Basahin natin sa Gawa 20:28. Ano ang sabi dito? Ang dating Biblia, Gawa 20:28. Ito ang sabi sa naturang talata. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ay ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo. Aba, meron palang obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. So merong obispo na mamamahala sa iglesia ng Panginoon. Ano daw yung salitang Pope? The term Pope is the popular title of the Bishop of Rome. Ayon sa Biblia, obispo ang mamamahala sa iglesia. Nakarating ba ito sa Roma ang iglesia? Roma 1:7 hanggang 8 ang sabi. Sa inyong lahat na nasa Roma. Nakarating pala sa Roma ang iglesia. Nakarating sa Roma ang iglesia. Mga minamahal ng Diyos at tinawag upang maging banal. So ang iglesia ng Panginoon nakarating sa Roma. Anong sabi? Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa magitan ni Jesucristo dahil sa inyong lahat. Sinong inyong lahat yan? Yung iglesia ng Panginoon na nasa Roma. Sila ang sinabihan, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang balita sa buong daigdig. Pananampalataya ng ano? Ng iglesia ng Panginoon sa Roma. Sinong mamamahala? Gawa 20:28, sino mamamahala sa iglesia ng Panginoon? Obispo. O ngayon, huwag niyong sabihin sa akin na walang obispo sa iglesia ng Panginoon sa Roma. Pag sinabi niyong wala, ibig sabihin, niloloko niyong sarili ninyo. Bakit? Maliwanag sa Biblia, ang mamamahala sa iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo ay mga obispo.
Mabasa man letra por letra sa Biblia o hindi, talagang totoo ang sinasabi sa Gawa 20:28 na obispo ang mamamahala sa iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ngayon, may obispo ba sa Roma? I-search nyo sa history para malaman ninyo kung wala ba. Kung wala, hindi yan bahagi ng iglesia ng Panginoon. Kung wala. Ulitin ko ha, kung walang obispo sa Roma, hindi yan bahagi ng iglesia tinatag ng Panginoon. Kung wala. Kaya kung merong bishop yan, bahagi yan ng iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Kung may obispo sa iglesia ng Panginoon sa Roma, kung wala, hindi yan kaanib ng iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Kaya kung may bishop yan, search nyo, meron bang bishop? Meron. Tingnan nyo ang listahan ng bishop para malalaman ninyo sino ang nauna, sinong pangalawa, sinong pangatlo, at sino ang nasa dulo. Pag yan tumugma kay Pope Leo, lagot kayong lahat. Ibig sabihin, nasa Biblia nga ang Holy Pope. Ayaw nyo lang tanggapin. Kasi masakit sa inyo tanggapin ang totoo. Yon. Next na tanong from Reggie. Bro Jando, meron dyan sa PPP mo sa live ngayon. May maganda yung mga tanong. Maximo bro, Maximino. Pakita. Maximino, Bro Angel, yung mga politiko, alam naman nilang mortal sin ang pagnanakaw ng kaban ng bayan. Meron pa ba silang chance na maligtas? O ba, Angel, sa'yo yan. Unang-una kapatid, no, ang kaligtasan kasi hangga't buhay ang tao, may chance. No, hindi naman porket nakagawa ka ng mortal sin, wala ka ng chance. No, hangga't buhay ang tao, sa lahat na nakikinig, may chance pong magbago yan. Kaya nga actually, yung pagpakulong nila at mga, buti nga sabi ko nga lagi na napakapalad pa rin nila. Alam niyo kung bakit? Nakulong sila at na hindi sila namatay na nandun sa state of mortal sin, di ba? So, kung spiritually pag-uusapan, napakapalad pa rin nila. Nahuli man sila pero napakapalad na rin sila. Bakit? Hindi nila na, katulad niya ni Marcoleta, yung mga matatanda, ni Duterte, ang tatanda na yan, kung inatake sila noon, namatay na hindi nakapagsisi. Ay sabi nga sa charismatic namin, chicharon forever ka doon. So as long as ang kagandahan nito, actually, blessings pa rin yun. Nagkaroon sila ng chance na pwede silang makapagbalik loob sa Diyos. So, yes, posible kasi yung problema kasi mortal sin, bagamat imposible naman din nila alam ang pagnanakaw. No, kasi bago maging mortal silang kasalanan, unang-una, grave matters yan. Kailangan may serious na pangyayari. May nasaktan, may nanakaw, may mga matitinding pangyayari, grave matters. Tapos, i-combine mo siya ng full knowledge. May alam ba sila? Kung titignan mo yung unang-una sa grave matters pa lang, ay nanakaw nila yung pera ng taong bayan. Full knowledge, may alam ba sila? Alam ba nila yung pagnanakaw yung malaking kasalanan? Yes. Deliberately consent, yung choosing na lagi mong ginagawa. Ginagawa ba nila lagi? Alam naman natin yon, no? Bagamat hindi naman natin sila husgan kagad hanggat they are proven guilty by the court. So, kung alam nila yon, yung tatlong yon, yes, mortal sin yon. May pag-asa ba sila maligtas? Laging mayroon naman hanggat buhay. Ang delikado, kapatid, ayon sa CCC natin, hindi natin na ibibigay ito. Kapag nakamatayan mo na hindi ka napagsisi, bro, Jando, bigay uli. Ito yung delikado, may kaligtasan ba? Kung sila ay namatay bigla, hindi nakapagsisi, ayon sa turo ng simbahan, 1035 na CCC, saan ba sila maliligtas ba sila o hindi? Kung nakamatay nila, isang mortal sin lang yan. Bro, Jando. Nang 10:35. Delikado po yan. No? Pero hangga't buhay, may chance yan. May chance. Kaya nga blessings, hindi nila alam blessings yan ang pag-ano nila. Madaming katulad nung isa, nagpakamatay, di ba? Isang
taga DPWH na ano, no? Yan, Nagpakamatay 10, yun. Delikado yun. 10:35 ng CCC ang sabi dito. Mm. Affirms the existence of hell and its eternal nature. It Mm. states that souls dying in a mortal sin immediately descend into hell to suffer eternal fire, with the chief Mm. punishment being eternal separation from God. Oh. So malinaw po yun sa Tagalog, agad-agad yun, immediately. Kung nakamatayan man nila, katulad yan, hindi sila nakulong, hindi sila silang chance. Ayon sa turo na simbahan, descent into hell, diretso yun. Impyerno ka kagad, forever yun. Yun ang nakakatakot. Actually, di lang naman sila ang sinasabihin yan, tayong lahat. Kapag tayo hindi pa nakapagbago, nakapakinig ka, Hebreo 10:26, sa atin lahat yan, di lang naman sa mga magnanakaw eh. Ang kasalanan sa lahat na nakikinig at makikinig pa, hindi lang po pagnanakaw. Napakaraming kasalanan na pwede natin ikampyerno. Huwag tayo masyado mag-focus, ito mga magnanakaw. No, no. Tignan mo yung sarili mo. Tignan mo yung sarili ko. Tayo ba hindi nga tayo magnanakaw ng kaban ng bayan? Baka naman may ginagawa kang masama sa sarili mo pa lang, sa sarili mo, sa anak mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo. Baka ikaw rin ay magnanakaw sa iyong paraan. Amen? So, delikado rin. Hebreo 10:26, bro, Jando. Delikado to. Lalo na ngayon, nalaman mo na yung katotohanan. Ayaw mo pa rin magbago. Hindi lang ang kasalanan, hindi lang sa pagnanakaw. Ang daming kasalanan ng pwedeng mga lunya, magsinungaling, chismosa, yung mga gano'n, no? O makamundo. Pag nalaman nyo na yan, ano sabi ng Biblia? Matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin nating magkasala, wala nang handog na maiaalay pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilakilabot na paghuhukom at ang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. Kung tingnan mo sa 26 yan, pagkatapos ibalik natin sa 26, nalaman mo na. Tapos nating malaman. Tanong, alam mo na ba? Itong mga politicians, sigurado, alam naman nila yung pagnanakaw. Commandment number 7. So, 6 commandments yun. Huwag ka magnanakaw. Alam nila yon, imposibleng hindi nila alam. Grave matters, yes, kasi ninanakaw mo yung pera ng taong bayan, ng mga may hirap, ordinaryong tao na nagbabayad ng tax. Matindi yun. Pero muli, hindi lang po natin, huwag tayong focus sa kanila. Tingnan din natin sarili natin. Baka masyado tayong nagko-condemn sa iba, yung sarili pala natin, hindi man lang natin makondemn. Sabi ni Jesus, huwag kang hahatol. Tingnan mo muna yung ano mo, no? Yung tahiran doon sa ano mo, yung sa mata mo, o yung sarili mo. Yun lang kasimple yun. Yung tanong na pwede ba sila maligtas, kapag hindi sila nakamatayan nilang walang pagsisisi, wala silang chance maligtas ayon sa simbahan. Pero kung nasa kulungan po, nakapagbalik loob, may chance po. Ang dami kayang ganyan, nung nakulong, nagbago. Nagbalik loob, lalo na yung mga nasa death penalty. Alam mo na, akala natin ba kawawa sila? No. Huwag yung isipin kawawa yung mga taong nakulong. Actually, mapalad sila dahil bago sila mamatay, nagkaroon ng pagkakataong makapagsisi, makapagbalik loob. And that's the most important thing. Kasi tao tumitingin sa physical eh. Ay, nakulong, kawawa. No. Buting lalo na yung matatanda, tulad ni Duterte nga, no? Yung mga matatanda. Yung makasalanan niyang nagawa nun, pwedeng may kahit sino naman presidente. Kahit si BBM pa yan, sino ba yan? Makulong man sila, salamat sa Diyos actually kung yun ang paraan para sila ay magbago, no, magbalik loob sa Diyos, napakapalad pa rin nila. And then tingnan din natin na ating sarili bago tayo po maghusga sa iba. And let's save ourselves too bago natin tingnan yung iba. Tingnan natin, let's examine our conscience. Tayo ba iligtas na? Tayo ba hindi gumagawa ng kasalanan? Yun po, Brother Jando. Okay, thank you si Brother Angel. Tinunod naman, Nes Banal. Sabi niya, Brother Jando, ano mo naman to? Jando Alabando. Jando Alabando. May nagsabi na matanda
hiwalay daw ang spirito sa banal na misa sa simbahang katolika. Brother Angel, ano mo sayo mo doon na hiwalay daw ang spirito sa banal na misa ng simbahang katolika? Paano naghihiwalay yung banal na espiritu? Ang nasa simbahan natin ay unang-una ang Diyos na nagtatag nun, si Jesus Christ. At act of one is act of all. So hindi po yun maghihiwalay, kapatid. Ang simbahan itatag ni Jesus, when Jesus said, I will build my church. Kaya sabi nga ni Jesus din, no? Ang lahat na sinasabi ko ay hindi galing sa akin, galing sa Ama. Pag sinabi ni Jesus yun, connected yan sa banal na espiritu, hindi sila pwede maghiwa-hiwalay. Gusto pa lang sa Genesis, sa banal na espiritu, sa Genesis 1 bro, no? 1, 2, no sinabi niya na lalangin natin, kasama na yung banal na espiritu doon. So, pati yung 1 and 26 bro, yung may kasama siya doon, no? Sinabi niya nalalangin natin. Genesis 1, Tingnan nga natin. Yung 1:26, maglalangin. Brother Angel. Yes bro, di ba? May kasama siya doon na nagsasabi, isa lang nagsasalita, pero kasama yung tatlo. Ito, basahin ko, Brother Angel. Basahin ko. Living translation ba yan, no? Ito. Yes. And God said, Amplified Bible. Then God said, let us. Sino yung us na yan? Father, Son, Holy Spirit. Make man in our image according to our likeness. Ano yan? Not physical, Spiritual but yun. spiritual personality. Ibig sabihin, hindi basihan yung ating physical na itsura, no? Hindi Not doon. Hindi physical. tayo kawangis doon. Akala ng iba, paano kung kalbo yung tao? Kalbo rin. No. Kalbo Oo, rin mali. yung Diyos. Hindi yon, mali yon. Paano Hmm. kung ganito yung bakla yung bakla, hindi physical. Hindi Spiritual physical. kasi may spirito tayo. Yun ang mali ang ng tao. We're created by image and likeness of God. So kawangis tayo. So kung bakla si bakla, kalbo si ganito, kalbo na hindi po. Not Ito physical, yan. spiritual. Ang Diyos ay espiritu na nakakaalam kung ano ang tama at mali. So tayo ay alam naman natin kung anong tama at mali, no? Lalo na kapag nalaman na natin. And let them have complete authority over the fish of the sea, the birds of the air, the cattle, and over the entire earth, and over everything that creeps and crawls on the earth. So yung let us dyan, gawin natin. Sino yung natin? Ang Father, Son, and Holy Spirit. So, pag sinabi ni kasama yung Son dyan, yung siya nagsabing, I will build my church. So, hindi mo pwedeng paghiwalayan kasama ang banal na espiritu. Meron ako na diba na sabi niya, anghel daw yung sinabihan dyan, let us make anghel daw. Let us make ba, manlala lang na rin ang anghel. So, creator na rin ang anghel. No? So, Kailan kaya nangyari naging creator ang anghel? Kaya nga doon ka papasok, doon tinatag ng magisterium eh. May nagtanong dito bro sa live natin, ano ba daw sa CCC ang magisterium? Alam nyo, ganito kahalaga kasi magisterium. Yung kung nasa tunay ka iglesia, sa lahat na nakikinig at makikinig pa. Ano sabi niya? May nagtatanong dito si bandang huli bro, may nagtanong sa iyo. Sabi Jonathan Patalingog, tanong ko lang po, ang CCC po ba natin ay yan po ba ang magisterium? Hindi, ano sa CCC natin tungkol sa magisterium? Iba rin yung nabasa ko pala. Ito sabi niya rito, bro, tanong ko lang po, Jonathan Patalinhog bro. Tingnan mo diyan sa bandang huli. Ang nakita ko dito, yun nga, tanong ko lang po, ang CCC po ba natin ay yan po ba ang magisterium? Sorry, kala ko ano sa CCC. But anyway, sa CCC natin, kasama ba yung natural kasi gumawa niyan ng CCC natin ng mga Santo Papa yan, approved by the cardinals and all the bishop. So sila yung nagsasabi niyan. Yes bro. Ang tamang sagot, hindi yan ang magisterium. Ang Hindi, magisterium yung gumawa. simbahan. Yes. Ang simbahan ang gumawa. Para matumbok yung sagot, ang magisterium, yan ng simbahan. Meaning ng magisterium, yung gumawa. tagapagturo, teachers. Yan po ang meaning ng magisterium from the word magister, meaning teacher, puro. Authority. Yan po ang magisterium, ang authority. Ang CCC, gawa po ng magisterium.
At Walang ang tamang sagot na kagandahan Brother dyan, Angel. yes, ang kagandahan kasi ng may magisterium tayo, no, kaya sabi ko, ang gumawa kasi niya ng magisterium, ang Catechism of the Catholic Church, ang maganda dyan is sila nagpapaliwanag according actually to the Bible. So yung sila yung nagpapaliwanag. Kaya kung wala kang magisterium, wala kang Catechism of the Catholic Church, hindi mo ipapaliwanag. Kaya sila pagtanungin mo tungkol sa validity of the marriage, hindi nila alam. Alin ba yung valid na marriage? Tanungin mo yung mga protestante, hindi nila alam. No, yung mga sexual restrictions sa mag-asawa, hindi nila alam kung alin ang kasalanan o hindi. Why? Wala sila magisterium. That's the difference. And the Catechism of the Catholic Church explains this from the magisterium who made that. No, so yun ang kagandahan nun, kapatid. At sa CCC yun, sa CCC 100 nga, Bro Jando. CCC 100. Oh, Okay, CCC 100. Okay. Ang sabi sa CCC 100 ay ganito. The task of interpreting the Word of God authentically has been entrusted solely to the magisterium of the church. Yun. So, that That is is to the Pope in and to the bishops in communion with him. So, yan po, no? Catechism of the Catholic Church yan. So, yung tasks, yung gumawa na para sa pag-interpret niyan, sinong kailangan gumawa? Interpret the Word of God. Yan yung Bible. Yung magisterium. Hindi si pastor na nagbasa ng Biblia. Hindi si Erwin de la Cruz. Nakakatawa si Erwin de la Cruz. Hindi si pastor yan. Okay? Hindi. So, sino pa ba, Bro Jando? Hindi sino? Hindi si Amek. Ano ba? Yung mga ano mo, yung mga si best Amek friend mo. ano? Si Amek kasama si Amek no kasama si Amek. Yung mga, hindi si Si Erwin de la Cruz. Denmark Abing 'yun. Hindi Yung sila. albularyo. Wala sila magisterium na mag-interpret ng Word of God. Napakalinaw niya, no, sa 100. Yun po yun, no? The CCC ba, kasama sa magisterium. Ang gumawa ng CCC, yun ang kasama ng magisterium. So, marami siyang ginawa. Code of Canon Brother Law. Angel. Yes, bro. Hindi sila yung magisterium pero meron silang hiyas. Mayroong ano? Hiyas! Mayroong ano? Meron Ano silang hiyas na kaya mag-opera Kasi gamit lang ganun. ang kamay. Ganun ang boses niya eh. Ganun ang boses niya eh. May tinatagong hiyas! Oo. No, ang tining ng boses ni Albularyo, no? Nakakatawa. Parang mga ano sila. So, yun po, kapatid, no? CCC is not the of course, in general, hindi siya yung ano, magisterium, but yung gumawa nun. Code of Canon Law, yun ba yun? Yung gumawa rin nun. So, general instructions of the Roman Missals tungkol sa liturgy natin, yes. Ang may gawa nun, magisterium din. So, it explains naman yon about the Bible. Kaya nga sa Catechism of the Catholic Church number 100, yung trabaho daw, no, na mag-interpret ng Word of God, ang magtatrabaho Even nun, Brother Angel, even the Bible, ang gumawa ang magisterium. magisterium din. Oo, lahat 'yon, magisterium. Hindi yung mga born again, hindi si Pastor Rayan, no? Wag kayong maniwala doon. Hindi yung mga pastor-pastoran nagbasa ng Biblia tapos ibinigay sa unang church. Hindi nila tanggap na magisterium ang gumawa ng Biblia kasi ang sa isip nila, ayun, nasulat ng Genesis. Wala silang ganun. Kaya yun yung ano na, yun yung difference. Sa CCC, it's not exactly the magisterium, but part of the yung part of the authority, no, na ginawa ng magisterium ay CCC. Sila may karapatang gumawa nun na ina-explain yung Word of God sa Biblia. Yan po, Bro Jando. Okay, ito naman tayo to kay Reggie Wurijal. Sabi niya, good evening. Pray for my wife, Bernadette Kernan, to heal her. She's too, may mukha eh.
Hindi ko ano to. Protect against evil and pray for my families. And as we travel to go home safely, protection us in Jesus Christ. Amen. Ayun. So, ipaglasap natin ang kanyang asawa ni Reggie Worijal na si Bernadette Kernan na sana gumaling na sa kanyang karamdaman. Solon family, good evening. Ask ko po, ano po meaning sa alagaan naming mga